Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about to sa superficial social world or tinatawag natin na social construct sa lipunan or mask at yung shadow sexual world or shadow world. Sabihin na lang natin shadow world, underworld. Di ba sa lipunan natin, merong social construct, yung mga dapat mong gawin, rules and regulations, maging formal ka para magkaroon ng kaayusan or order. Sa lipunan ay may social construct na mga babae ay dapat maging ganito, prim and proper. Kasama na rin yung mga brainwashing na mga babae hindi raw mahilig sa sex. Tsaka babae, dapat ganito lang sila yung mga gawin nila. Tapos, kasama na dyan yung sinasabi nila na purpose ng life na magtrabaho, magkaroon ng pamilya, anak. Yan yung sinatawag nating superficial or social construct na dinidikta ng lipunan. Kasama na dyan yung mga religion. Basta halos lahat ng mga groups, paniniwala, beliefs, religion, basta mga kultura, yan isa rin yan, social construct din yan. Sa shadow world naman is yung mga totoong nangyayari na ang nature talaga ng tao is gusto makasurvive tsaka makaprocreate. Pag usually yan yung mga sa underworld is yan yung mga illegal na activities kasi nga gusto nga makasurvive ng mga tao. Napipilitan sila magnakaw, maging prostitute, tapos ilabas nila yung tunay nila na pag-uugali. Rebellious, yung mga hindi pagsunod sa mga patakaran, mga illegal na gawain, mga parang bribery sa politika, basta mga ganyan. Pagtutuunan natin yung sa sexual shadow, tsaka yan sa superficial. Diba, mostly naman talaga ng mga babae is nagsettle lang talaga sa mga average looking or sub 5 pa nga. Or napilitan sila. Now, hindi ko to nila lahat Hindi ko to nila lahat. Pero mostly. Magugulat ka talaga. Kasi, malalaman mo to kasi yung ibang sa mga may itsura dyan, malalaman nyo to kasi yung mga katrabaho nyo is committed to tapos nasa relasyon is naglalas pa rin talaga. Kahit nga lalaki ganun eh. Kung iisipin mo is yung sa lipunan natin is may mga mask tayo na pinoportray na kaya nga yung mga karamihan ng mga tao is na-attract, lalaki at babae to na-attract to sa mga lalaki or babae na parang sexual or yung parang malaya nilang gawin yung gusto nilang gawin. Kagaya mga rebellious na tao, bakit ba nakaka-attract yan? Kasi yun yung shadow self ng tao. Nakikita niya dun sa tao na yun, so na-attract siya. Kuwari, promiscuous yung Ganon din naman yun sa mga lalaki, di ba? May mga lalaki na majority ng mga lalaki na kabilang sa undesirable or unattractive is Islamophobic tsaka shamer, slut shamer. Kasi nga hindi nila na-experience yung other side, which is yung shadow side. Meron sila niyan dahil tao rin naman sila. Meron silang shadow side. Yun nga lang, naiinggit sila dun sa nakaka-experience noon. Kagaya nung, bakit meron mga bomb? Ang dami-daming babae. Naiinggit yung mga lalaki na ganun. Kaya ini-slut shame na bad boy, ganyan. Walang sa buhay, goal, which is totoo naman. Pero yun nga lang, may access sila sa opportunity. Tsaka nagugustuhan sila ng opposite gender dahil nga malaya sila.
So, yun yung shadow side ng mga tao na tinatago nila. Kaya nga, yun talaga yung core beliefs, agenda ng feminism na palayain yung mga babae sa social construct na maging submissive sa mga or magsettle sa mga lalaki na hindi naman talaga nila gusto para lang makasurvive. Which is hindi naman din realistic yung feminism kasi nga majority naman talaga ng mga lalaki sa lipunan is talagang undesirable din naman at unattractive. Kasi nga 80% 'di ba sa swiping statistics yun. Hindi sa akin yun, baka mamaya sabihin yun yabang ko na naman. Hindi sa akin yun, sa swiping statistics yun ng online. So dun pa lang proof na yun na talagang marami talagang lalaki na undesirable, unattractive. Tapos dahil nga konti lang yung mga may itsura or upper hand sa looks is hindi realistic sa babae na ganun. So, para makapag-function sa lipunan, kailangan mong sumunod sa mga patakaran or social construct na tinatawag natin na magpamilya ka, mag-anak. Social acceptance kasi pagka ganun, di ba? Kaya nga, mapapansin nyo to pag single kayo na lalaki. Tapos sabay may itsura kayo. Dalawa lang naman tingin ng babae dyan eh. Is either ayaw mo talaga mag-asawa or player ka. Pag undesirable ka naman, yung pangit, is yun na talaga. Black and white, yun na talaga yung tingin ng babae. Pagka single ka, is wala talaga nagkaka-desire sa'yo. Kaya nga yung napansin ko yung janitor na sabi ko sa inyo, sub 5 na lalaki, nagsisinungaling siya na may asawa siya. Kasi nga i-judge siya dahil ako hindi ako nagsasabi ng totoo sinasabi ko na wala naman talaga akong pamilya at anak. Tapos, project nila na player ka or sasabihin nagsisinungaling ka, may girlfriend ka, ganun. Which is hindi naman totoo, di ba? Yan yung kasi yung mga sa shadow side ng mga tao. Lahat talaga ng tao mayroong shadow side na talagang gusto nilang palayain. Kaya nga 100% ng mga babae is talagang meron talaga silang alpha widow ideal na talagang looks preference o talagang dinidesire sexually. Now, iba yung social superficial desire, which is yung dinidesire niya sa lalaki na companionship, emotional support, status ng lalaki para makasurvive, para pang-brag niya sa mga kaibigan niya. Tapos meron din siyang yung mayayaman, beta box. So, kaya majority talaga ng mga babae is no choice din talaga ng mga panahon na yun. Yung talagang hindi pa sila nagtatrabaho. Kaya nga sa feminism is binigyan sila ng laya na magtrabaho para hindi sila magsettle dun sa hindi nila dinidesire. Kaso, yung hindi siya feasible kasi onti lang talaga yung kayang i-cater ng mga may itsura or may upper hand sa looks. So, yan yun. Kaya malaking chance na posibilidad na mag-cheat yung mga nasa relasyon na babae na nasa long term. Kasi once na nasa long term yung lalaki, which is karamihan naman talaga dyan, is mga average looking or sub 5 pa nga yung iba. Kasi insecure babae. Gusto nila yung makokontrol nila. Ano lang ba yung makokontrol ng mga lalaki? Malamang ka-looks match nila, average looking, or sub 5. Yung may upper hand sa looks, which is maraming options or nakakapag-spin ng plates, hindi nila makokontrol yun. Hindi nila mababribe ng withhold ng SEX or POSI. Kaya yan yung Kaya alam, yung mga player, hindi talaga sila nagse-settle down or nagse-settle down sila sa sub 5.
Sa sub 5 sila nagsisettle down. Kasi, inobserbahan ko na to dun sa mga ano. Or meron naman din mga player na talagang nagsasettle sa ano, sa may itsura. Basta terms and condition niya yung masusunod, which is malimit mangyari. Dahil nga, ang hypergamy ay dating app, either socio-economic ladder or sa looks, which is yung sa alpha seed side. So sa red pill, sinasabi lang na kasi nila yung yan nga, yung beta boxing tsaka yung alpha fox. Pero hindi nila sinasabi yung shadow side ng babae. Now, pag-usapan natin tong shadow side ng babae. 'Di ba nga ang nature talaga ng babae at lalaki is sexual. So hangga't maaari, gusto talaga promiscuous ang lalaki at babae. Kung may option sila, tsaka walang mga social construct kagaya ng religion, slut shaming, tsaka yung mga kung ano-ano pang mga restrictions, ay talagang mag-cheat at mag-cheat pa rin. Or sabihin na natin, kahit ngayon cheating, ano na yan, label na yan. Kung sa nature naman talaga, wala naman talaga monogamous na kasi social construct lang nga lang yung monogamous relationship. Yung sinasabi nilang cheating is social construct din yan. Kasi nga, ina-uphold ng lipunan yung monogamous relationship para magkaroon ng kaayusan. So, kung wala talagang social construct is lahat talaga ng mga lalaki at babae ay talagang magiging promiscuous or polygynous. Kaso, ang problema doon is walang kaayusan. So, kaya yan yung ginagawa ng ano. Kaya meron tayong superficial social world or tinatawag natin social construct. At meron tayong shadow sexual or sexual underworld. Now, para makapasok sa sexual underworld sa babae is unang-una is mapasa mo yung looks threshold ng babae or mapili ka ng karamihang babae at meron ka na fuckable na katawan. Kahit naman di ka gym buff, basta athletic yung katawan mo, slim ka. Tapos, hindi ka nakikitaan kanila na hindi ka judgmental or discreet ka. May social discretion. Hindi kayong kiss and tell. Usually, kaya sila nadodrone, yung mga babae, nadodrone sila dun sa mga tahimik na lalaki. Kasi, naglalaro yan sa utak nila. Lalo na pagka yung tahimik na lalaki ay may upper hand sa looks. Which is karamihan naman talaga na may upper hand sa looks is hindi naman talaga madaldal din talaga. Kasi nga, wala naman dapat i-prove dahil since bata pa lang naman sila nare-receive na nila yung mga positive reinforcement. So, yun nga, para makapasok dyan sa kailangan gusto ka ng babae sexually. Sexually to pero ikaw pa rin gagawa ng paraan. Tapos, mababasa rin naman niya yan sa kilos mo. Tsaka in trance na siya, wala na rin siyang control. Kaya, marami na ngayon, kahit nga sa mga web pages ng Facebook is, marami na rin talaga mga babae na willing makipag-FWB tsaka ONS. Kasi nga, yun nga talaga social media is pinapalaya na yung mga babae na mamili ng kung sino gusto nilang lalaki tsaka kung kanino nila ibibigay yung SCX. No, pag nalaman to ng karamihan ng lalaki, which is hindi talaga nila malalaman to, yung 80%. Yung iba pa nga in denial na para magustuhan ka ng babae is kailangan mo maging metabox provider, magkaroon ka ng status, magkaroon ka ng ganito, kung ano-ano pa, maging matikas ka, yung mga ganyan. Kaya nga sa black pill, pina-priority ang looks kasi nga, kailangan magustuhan ka ng babae sa ikaw.
Kaya nga merong mga bam na talagang mga pogi na umuulan ng pepe, 'di ba? Kasi nga gusto sila dahil sa kanila, sa pagkatao nila, sa pagiging pogi. Yun kasi yung inaano ng black pill na ang treatment ay base sa looks. So, kung malaman ng mga lalaki to na yung mga kapartner nila ngayon ay may capacity na mag-cheat, which is 100% talaga kung may opportunity at walang religion, walang social construct, walang slut shaming, walang shaming or ah, shaming sa mga kaibigan, kapamilya, is talagang gagawin at gagawin na rin talaga. Kaya nga tumataas na ngayon yung rate ng cheating. Which is yung cheating din is social construct din yan. Wala naman din talagang cheating. Kasi babae ang namili sa gusto lang niya. So, wala naman talagang cheating sa nature. Kung pagbabasihan natin, tanggalin mo yung social construct, wala rin talagang cheating. So, yan yun. Kaya tumataas na rin yung mga babae. Rate na talaga mga lalaki na may side piece or nagsishare willing yung mga babae nagsishare dun sa lalaking pamilyado or yung mga pamilyadong babae nahi-hit ng mga single. So baliktad, 'di ba? Dalawang side 'yun eh, 'di ba? O yung pamilyado na or nasa relasyon na lalaki na may side piece pa or dalawa pa nga. Tapos yung isa namang side is yung pamilyadong babae or in a relationship na babae is nahihit ng single na lalaki or lalaki na may nasa relasyon. So, yun yun, yun yun sa shadow. Kasi lahat nga ng tao may shadow side. Ibig sabihin yung primal desire, which is sexual talaga. Yun naman talaga lahat is ang ending rin naman talaga is sex tsaka survival. So, kung pag kung isipin mo to ng malalim talaga is talagang kaya nakakagawa ng masama yung mga taong nasa uh, suppress na kalagayan. Ibig sabihin yung mga low income or mga walang pera is gusto talaga nila makasurvive. Kaya merong ibang mga nag-i-snatch, nagnanakaw, gumagawa ng illegal. Dumadami na rin yung pagpopro, lalo na dyan sa Pilipinas. Kasi nga, mahirap yung kalagayan dyan socio-economically. Kaya maraming babae na nagpopro, hindi mo rin sila masisisi. Tapos, magugulat din kayo. Merong mga babae na talagang target lang talaga is yung lifestyle ng lalaki. Kayamanan, which is bibigay nila yung sex kahit pa sabihin mong 3 strikes kasi nga may habol siya, may pakay siya. Kaya nga yung mga lalaki na select sa beta box is mass yun. Ibig sabihin, ang sinelect ng babae yung provide nung beta box provider na yun, which is mask. Siya yung pang superficial, yung pang flaunt sa lipunan na may pamilya at anak. Minsan nga pag tinitingnan ko yung mga babae or lalaki na pamilyado, iniisip ko, sa lalaki kasi is beta box kasi karamihan naman mga pamilyado is beta box. So, hindi na ako nag-iisip dun. Ang tinitingnan ko yung babae. Kung sino kaya yung lalaki na wala dito sa picture. Yun yung iniisip ko eh. Which is, karamihan talaga ng babae is nakipag-ons na at one point sa buhay nila. Nakipag-ons na rin at one point. Pero hindi nila sasabihin yan. Ang sasabihin lang talaga nila na body count is yun talagang mga naging karelasyon nila. Ang magagaranti mo lang na
hindi nakipag-ons yung babae is kung yung just be first, yung na-virginize mo yung babae. Pero, once na-virginize mo yung babae, hindi mo na alam yan. Pare, na-virginize mo yung babae, nasa LTR kayo, hindi mo alam yan kung nagpapatira pa yan sa iba. Paano kung ikaw yung lalaki na may mask? Ibig sabihin ng may mask is yung paniniwala mo is blue pill, na naniniwala ka sa romanticism, judgmental ka, na which is makikita rin yan sa kilos ng mga lalaki na blue pill, which is average looking or sub 5. Pero hindi ko nila lahat kasi nga may black pill na nga na channel, 'di ba? So, yan yung ano na sa babae. So, hindi rin guarantee na kahit ikaw na-virginize dun sa babae, basta nasa LTR kayo is committed lang talaga siya sa'yo. Kaya mas maganda i-mandatory na yung paternity test sa totoo lang. Kasi nga, mataas talaga ang rate ng kahit pa nung narinig ko na to kay Rome Wills kahit pa nung mga ah, panahon pa ng mga ninuno natin is ah, uso na rin talaga yan. Na yung paternity fraud, yung pagkakak ng lalaki. Ibig sabihin nun is nagstay yung babae sa long-term relationship, binigyan ng anak yung beta provider, pero yung next succeeding na anak is hindi naman sa kanya, either sa driver or kung ano-ano pa, basta yung sexually desired yung babae na pero yun kasi yung yung shadow side ng tao na talagang kaya na-attract yung kahit ako mga attract talaga ako sa promiscuous na babae. Tutuusin lang kasi alam nila na itap yung shadow mo na ganun din yung mga babae na ba't ba sila na-attract sa sinasabi nilang dark triad, which is pogi lang naman din talaga yun, pero kung yung pangit na undesirable nagda-dark triad is wala rin. Kasi dinidesire nila sexually yung lalaki. So doon nila ina-attach yung Tsaka yung dark triad na yan is nature din talaga ng tao yan. Meron talaga tayong dark triad. Lahat ng tao meron dark shadow na talagang So, nakikitaan yan sa mga promiscuous din na lalaki. Kasi yung marami naman talagang option na lalaki or mga tinatawag nating player or select. Kaya nga sila player dahil ang pumili sa kanila is yung babae. Kaya naman sila naging player Tingin mo ba kasalanan ng mga player maging player? Hindi. Kasi pinili lang sila ng babae dahil may opportunity. Dahil binibigay sa kanila yung sexual access yung ibang mga lalaki na kabilang sa 80% undesirable or unattractive is kailangan pa nila maging beta provider tsaka silbidor para ibigay yung sexual access. Now, hindi ko sinasabi na dead bedroom karamihan ng mga beta box provider kasi meron naman talagang babae na may moral ground. Ibig sabihin, dahil may napapala siya dun sa lalaki is nakikipag-sex siya. Kahit pa sabihin nating everyday pa yan Kasi nga, provider yung lalaki. Which is fair exchange din naman. Wala namang masama maging beta provider kasi yun talaga yung tingin sa'yo ng babae. Wala rin naman talaga masama dun. Tsaka kahit na gustuhin mo maging player, hindi ka naman din makakapag-spin ng plates dahil nga kabilang ka dun sa 80% undesirable, unattractive. O tinatawag nating pang long term talaga. Malalaman mo yan kung so para makapasok dyan sa na yan, sa
sexual shadow ng babae is yung talagang malalaman mo yan yung parang komportable siya sa'yo. Tsaka hindi siya yun din pala pag nag-uusap kayo ng sex. Basta pag sexual yung pinag-uusapan is hindi nahihiya yung babae. So pagka nahihiya yung babae is parang hindi ka niya talaga genuine sexually, hindi talaga siya sexually attracted sa'yo. Kaya magugulat ka yung ibang babae na religious. Kasi based on my experience, 'di ba nga karamihan ng mga nung bata pa ako, mga karamihan naman ng mga nagiging karelasyon ko matanda pa sa akin or mga naka one night stand matanda pa sa akin. Minsan nga bata pa sa akin, pero sila talaga nagtuturo, sila talaga yung kasi nga makikitaan yan ng unang-unang rule is wag ka judgmental. Tsaka cool ka lang dapat. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa mga social construct na yan. Kaya nga, di ba, attracted yung mga babae sa mga rebellious tsaka mga nagpapakatotoo na tao. Na, pero, depende pa rin nga yan sa looks mo. Kasi yung ibang nagpapakatotoo, kung ano naman din talaga, hindi sexually desired is wala rin. Eh, yung mga may upper hand sa looks, hindi naman din talaga naiiba sila sa ibang tao eh. Papakatotoo lang din sila eh. Kaso may halo effect tayong tinatawag kaya na-attract yung opposite gender sa kanila. Either babae man or lalaki. Diba kahit sabihin mo man yung Stacy, kahit sabihin mo mang 100 body count yan, tapos sabay magaling siya sa kama, ma-attract ka rin talaga. Tsaka yung treatment din ng sweet kaya yung mga yan, yung mga ganyang babae. Yung mga oo, mabilis sila magsawa pagka hindi ka nila dinidesire. Pero pagka dinidesire ka nila is talaga mag-i-stay sila. Kaya nga, yan talaga alamin nyo. Kailangan alamin mo kung na sexually dinidesire ka or naglalas talaga sa'yo yung babae. Kasi yan yung love eh. Kailangan maglalas sa'yo yung babae or lalaki. Dinidesire para malaman mo na sa relasyon ng babae, biruin mo, kawawa karamihan ng babae ha. Naawa rin ako sa kanila kasi biruin mo. Sabihin na natin, di ba 48% naka-reproduce. Sabihin na natin na 90% doon sa mga babae na yun is nagsettle na lang talaga sa nakayanan nila. Which is hindi naman talaga nila sinesexually desire. Di ba parang nakakaawa rin sa side ng babae yun. Sa lalaki rin naman nakakaawa kasi nagbe-beta box provider sila. Pero yun nga, both gender tong kasi nga dahil sa social construct na ang ganito gawin mo, kailangan mo magpamilya, mag-aral, magkaroon ng status, kung ano-ano pa, para yun yung purpose ng buhay at sinatawag nilang success. Yung kasi yung success kaya nga sinabi ko na sa inyo yan dati na ang success sa akin is kung nakukuha mo naman yung gusto mo at kontento ka doon. Yun yung success sa akin eh. Kung karamihan naman na gusto mo is nakukuha mo at kontento ka doon at masaya ka doon, yun ang success. Yung iba kasi, yung success na sinasabi nila is nakabase sa judgment ng tao, which is hindi sa pangsarili na sabihin nila, kailangan ko maging ganyan, kung ano-ano pa para maging successful. Kailangan ko na magkaroon ng pamilya at anak para maging successful ako sa buhay. Which is hindi naman ganun, di ba? So, yan yung superficial world tsaka shadow world. Lahat ng tao may shadow side.
Kaya nga both gender to eh, lalaki at babae, na-attract talaga sa mga promiscuous, tsaka mga rebellious. Kaya napansin mo yung mga prim and proper na babae, na-attract sila, yung mga good girls, di ba? Lalo na yung mga church, yung mga nasa church. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit yung mga nasa church pa na babae, yung mga palasimba, promise yan pa yung ano, kasi sinusuppress nila yung desire nila eh. Siyempre, pag sinusuppress mo yung desire mo, hindi ka nagpapakatotoo, sooner or later, lalabas at lalabas yan sa kilos mo. Tsaka, yung, yung urges mo talaga is mas lalong lalala or lalaki. Lalaki yung urges mo. Kasi sinusuppress mo eh. Oh, yung lalaking may itsura, pogi, tapos may fuckable na katawan, plus, hindi judgmental, discreet. Oh, malamang, bibigay at bibigay talaga yung babae doon. Tsaka, pagbibigyan yun. Actually, sila na nga ang gagawin nilang madali ang lahat. Unang-una yan sa looks eh. May tinatawag tayo na sexual shadow look. Yung tingin nila sa'yo may last. As in, yung tingin talaga nila sa'yo may last. Which is, makaka-experience lang yan is yung mga lalaki talaga na may aperahan sa looks. Kaya nga yung mga sa trabaho, 'di ba? Promise, sa trabaho pa nga lang eh. Kung makikita mo sa lahat ng mga katrabaho mong babae, ganito yung tingin. Talaga tataas body count mo sa trabaho pa lang, baka maka-8 ka niyan. Kagaya ng kwento ko sa inyo, 'di ba? Katrabaho ko, naka-anim siya sa buong pagtatrabaho niya doon, naka-anim na siya. Na 2 doktor, 2 katrabaho ko, isa sa cashier, tapos may girlfriend pa siya sa second floor, so 6, di ba? Biruin mo, na-bump na yung body count niya. Sa trabaho pa lang yun, paano kung lumipat pa siya sa ibang trabaho? Kasi nga, select, yun. Pag pinili ka na dahil sa looks mo, which is kasama na rin yung katawan. Kaya nga yung mga average looking nagpapaganda ng katawan. Alam mo yung mga average looking, ito game na to ha. Parte pa rin ng looks yan, yung pagpapaganda ng katawan. Kasi, hindi naman talaga common yung mga pogi. At talagang magsisettle rin naman talaga yung mga babae sa mga nakayanan nila. Kaya nga mapapansin mo may mga, actually mas may upper hand pa nga yung average looking eh, na maging fuckboy eh, kaysa mga may pogi talaga. Kasi yung pogi talaga, nandun na yung halo effect, yung extreme side. So, mangyayari dun is talagang may judgment na talaga yung tao sa utak na, ito player to, ganyan, ganyan, ganyan. Which is, hindi naman lahat din talaga ng may appearance sa looks ganun. Dahil iba-iba naman ang priority mga lalaki. Or babae, sabihin natin. Kung average looking ka, tapos medyo cute ka pa, sabihin na natin, kaya nga safe talaga yung high tier normie talaga pinaka-safe. Kasi nga, unti lang yung judgment dan siya kapalagay yung mga tao. Lalo na pagka may fuckable ka na katawan. Kaya nga daming lalaki ngayon nag-gym kasi nalaman na nila yan na yung mga babae talaga is thirsty din talaga. Pero yun nga, kailangan mo pa rin talaga mapasa yung looks threshold. Bali, wala yung muscle mo kung hindi mo mapasa yung looks threshold. So, paano? Siguro, peace.